nasa atin ang linya ngayon, Ruth at Nandyan Chacha. po. Si Opo. senatorial candidate Kiko Pangilinan. Good morning po, Senator Kiko. Ay, nasa Zoom. Number ano ba si... Hi. Good morning. Good morning. Senator. Good morning sa inyong lahat, Ted. Yes, good morning. Gandang Inasahan umaga. niyo po ba ito? Ang pagpasok niyo, medyo mataas-taas talaga ang ranking natin ngayon na medyo kakaiba doon sa mga nagdaang surveys. Ano po ang pakiramdam niyo? Inasahan niyo po ba ito o nagulat kayo? Oh, nagulantang kami ni Sharon kagabi, no? Nung bandang alas 7:30 nung lumabas na tayo nasa number 5 na. Dahil bago noon, yung huling survey ng May 1 to 4, and sa isang survey, number 17 kami. No? So, sabi ko, milagro na siguro para manalo at mag-top 12. Pero, of course, we were also hoping na yung aming last big push na in the last 7 days, which was after the survey, would, sabi ko nga, if it succeeded, then kayang pumasok sa top 12 kasi marami pang mga butante sa huling linggo ay tsaka nagpapasya. And mukhang narinig nila ang ating panawagan at nakumbinsi sila at isinantabi itong mga paninira na fake news at disinformation at sinuportahan kami ni Pam. Yung sinasabi niyong last big push, ano po ba yan? Tsaka yan po ba yung talagang, saan niyo pang factors ina-attribute yung ganitong magandang performance niyo po sa eleksyon? Well, of course, nandyan yung mga endorsements, no, ng iba't ibang mga grupo, Bangsamoro, JIL, maraming salamat. Ang mga local officials sa Cavite, maraming salamat sa mga Remulla doon. Of course, ang mga Garcia, sina Gwen, DJ sa Cebu, Quezon City, kay Joy Belmonte. So this was in the last week, actually. Sunod-sunod yan, every day. And syempre yung ating mga celebrity endorsers nandyan din. Yung ating ang media, no? Dala-dala yung karampot naming mga ads. And yung celebrity endorsers, sunod-sunod yan. So lahat yan at yung mensahe natin na tayo'y tumatakbo para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas, palagay ko medyo tagus din siguro, no, sa ating mga kababayan. Kaya yun, sila'y nagtiwala at naniwala. Yes po. Senator Kiko, si Chacha po ito. Senator, Hi, Chacha. yes po. Sinasabi nyo nga po kanina no, na dito sa mga survey, kahit sa top 12, wala po kayo. Nasa 17 po yung number ninyo. And right now, we're seeing number 5. Ano po ang pakiramdam nyo ngayon na hindi lang basta top 10 or 11 or 12, nasa top 5 po kayo? At ano din po ang sabi dito ng inyo pong asawa na si megastar Sharon Cuneta? Well, nung nalaman namin kagabi, napaluhod kami at nanalangin at nagdasal, no, at nagpapasalamat. At sabi ko nga, ang inaasahan na lang namin noon, ako basta makapasok sa top 12. Ito yung mga 1 week before. Pero nung araw na nung halalan, sabi ko, kasi may lumabas na naman na survey, sabi ko, kahit na 13 na lang, wag lang 17. Sabi ko gano'n. Pero talagang sabi ko nga in the last week nag-decide ang ating mga kababayan, hindi ito nakita sa survey, and maraming pagkakataon din, by the way, sa nakaraang mga halalan na yung mga nasa labas ng survey kahit nasa linggo na lang last week pumapasok, no? So yun it. I was holding on to that, no? Although of course expecting the worst, hoping for the best tayo. But in the end, our message, palagay ko klaro din ang mensahe namin ni Bam, no? Siya, kolehiyo, libreng kolehiyo at trabaho. Ako naman, mapapaba ang presyo ng bigas at masuportahan ang ating food security para maging abot kamay ang pagkain. Tuloy-tuloy lang kami. Hindi kami nagpatinag doon sa mga kung ano-anong mga paninira. Yung pa siguro ang isang revelation, no, na ako na ata yung valedictorian o summa cum laude ng paninira at disinformation itong nakaraang halalan. Mula January hanggang Mayo, walang patid ang paninira na ginagawa sa atin. Pero I guess yung ating mga kababayan alam na, sabi nga, alam na this, no? Doon sila naniwala sa katotohanan, hindi sila pumayag na
na madala at malinlang ng disinformation. Salamat. Senator, yung pangako po ninyo na pagpapababa sa presyo ng bigas, productivity po sa agrikultura, Senator, narinig na po namin to for the longest time. Sa inyo po ngayon pagbabalik in the Senate, ano ang inyong magagawa to make this a reality? Well, bubusisiin natin yung proseso ng paano nag-i-import itong issue ng smuggling, itong mababang presyo ng palay, yung NFA performance. Kasi sa totoo lang, nagawa na natin ito eh. Noong 2015, naranasan ng ating mga kababayan ang pinakamababang inflation sa loob ng 20 taon. That was September 2015. Yung panahon na yon, yung 1,000 piso, 500 piso, maraming nabibili. Bakit? Dahil napababa natin yung inflation, we managed it after 1 year from 2014 nung tayo naupo bilang Food Security Secretary. Yan ang inatasan sa atin ni Presidente Aquino noon. And we succeeded. So how did we do it? It's a combination of law enforcement. It's a combination of policy. Siyempre, transparent sa pag-import ng bigas. Hinabol yung mga smuggler. Nagawa na natin noon. Pag tayo po ay naupo at nasa Senado na, we will use the oversight functions ng committee ng Senado, committee ng Senado para busisiin ito. At sino ang dapat nananagot? Bakit? Ang isang halimbawa pa lang, merong data na sinasabi 2.4 billion daw ang kinumpiskang mga smuggled na agriculture products nung nakaraang taon. Ang non-bailable offense ng smuggling ng economic sabotage is 10 million. So, kung 2.4 billion ang nasamsam, ibig sabihin, walang humigit sa 10 million dun sa lahat ng nasamsam na yon kasi walang na-file na non-bailable na yun ang kailangan natin busisiin para maipakita kung seryoso talaga ang gobyerno. We're willing to help. Hindi tayo maghahanap ng sisisihin, ang hahanapin natin yung solusyon. Kasama yan sa solusyon, effective law enforcement. Well, yan nga po isa sa mga solusyon. Doon po sa usapin ng pagbabalik ng poder sa NFA para po makipagkompetensya sa merkado. Ito po kasi ay inamyandahan na because of the RTL, no, to Rice Tarification Yes. Law. What's your thought on that? Well, I'm open to further amending yung tarification measure. Pero alam nyo, yung pagbili ng palay, hindi na yan exclusive at monopolya ng NFA. Yes, sir. Ito ang isa pang dapat gawin, yung Sagip Saka Act. Ang ating pamalang lokal, ang ating pamalang pambansa, pwede nang bumili direkta ng palay sa ating mga magsasaka na wala ng public bidding. Hindi lang ito NFA function. So yan din ang isa pa nating gagawin. Magbubusisiin natin, tatanungin natin lahat ng ehensya ng pamalaan. Magkano ang binibili ninyong palay o bigas o gulay o karne sa mga magsasaka? Dahil pag binili ng gobyerno yan, tataas. Magkakaroon ng kompetisyon itong mga middlemen. Hindi na nila babaratin itong mga magsasaka. Pag binibili ng 20 pesos per kilo ng palay ng gobyerno, hindi napapayag itong mga farmers na ibenta sa trader. Ibibili na lang o kaya tataas na ngayon ng trader yung presyo. So, full implementation ng direct purchases ng gobyerno sa ating mga magsasaka at mangingisda sa tamang presyo. Isa pa yan na dapat nating busisiin. Sige po, sir. So, sabi nga po natin ay ang lahat ng inyong mga binabanggit ay ating aabangan. Ang ating po nga lamang, sana nga po, finally, yung mga pinapangako nyo ay maramdaman na po ngayon sa inyo pong pagbabalik in the Senate. Muli po, Senator Kiko, anong inyong mensahe kaninyo sa dahilan kung bakit kayo napaluhod at malamang po napaiyak ni Tita Sharon dito nga po sa pangyayaring ito sa naging hatol ng bayan sa midterm elections? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa ating mga kababayan. Ipinaupaya na natin nga sa Panginoon ito. Sabi ko, after all we've done, humanly possible. And nag-surrender na tayo sa ating mga kababayan. At sa awa ng Diyos, yung ating panawagan ng may pag-asa pa ang Pilipinas, kailangan ng tapat at totoong panunungkulan, yung mga may resibo, ay natugunan at narinig ng ating mga kababayan. Kaya kami ni Kiko ng Kiko Bam ay nasuportahan ng husto. So makakaasa po sila. Sabi ko nga, tama ka, no? Umaasa ang ating mga kababayan. Nag-usap kami ni na Vice President Lenny
this morning, si Risa rin, kausap ko sa telepono at kausap ko rin si Bam kagabi. Isa sa mga nabanggit naming obserbasyon is that sa aming pagkapanalo, marami ang nagsasabi na pwede silang mag-asa, may pag-asa muli. So malaki ang aming tungkulin. Mabigat ang ating responsibilidad na tiyakin itong pag-asang ito ay hindi magkakaroon ng resulta. Kasama dyan itong mga pinangako natin. Sa tulong ng ating mga kababayan at gagamitin natin ang buong tapang, ang buong dunong at karanasan natin na malawak na rin para isulong itong mga solusyon sa daing ng taong bayan. Salamat. Alright, Maraming Senator Kiko, kami po'y sasandal sa inyong mga salita. After all, wala please. naman kami magagawa. At kailangan nyo kami pantayan. Bantayan nyo kami. Yes, sir. Salamat. Maraming salamat. Mabuhay po and regards kay Ate Shawi. Aabot. Maraming salamat. Thank you very much po. Bilang